Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. And sige po tayo po ay manalangin. Dagdag po natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po Lord na salamat sa kaligtasan. Salamat po sa buhay, sa kagalahan. Salamat po sa katagumpayan sa bawat isa. Na kung saan kami ay inyo pong sinamahan, pinatubayan, tinabayan, prinoteksyonan, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, humihingi ng kapatawaran sa anumang karamihan na aming pong nagawa sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon Diyos. Ligahan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, handang magpasakop sa iyong kalwalhatian. O Banal na Espiritu Santo, manahan ka sa aming pong kalagitnaan. Tunay nga po, Lord, na ang gawain ito ay tunay na pagtagumpayin mo, O Diyos. Pangunahan niyo ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito. Simula po sa mga awitan, tunay nga po, Lord, na magbigay ito sa iyo ng ngiti. Tunay nga po, Lord, na magbigay ito sa iyo ng saya, Panginoon Diyos. At tunay nga po, Lord, maging sa mga salita mo, Lord, sa pangunguna po ng aming pong pastor. Tago niyo siya sa iyong banal na likuran. Ang kabanalan na nagmumula sa iyo ay patuloy na iparanas sa kanyang puso hanggang sa lumabas sa kanyang pong mga labi. Tago niyo rin siya sa iyong banal na harapan. Ikaw ang makita namin sa kanyang pong buhay. Maranasan ka niya sa oras na ito. At ang mga salita mo, Lord, na kanyang pong inihanda, magbigay ito sa amin ng lakas spiritually, maging sa pang-araw-araw po namin buhay. Tunay nga po, Lord, na patatagin niyo kami sa aming pong pananampalataya at patuloy na pananalig sa iyo, Panginoon. O Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord, na kami ay patuloy na sasamba at dadakila sa iyo. Sa natatanging pangalan mo, Jesus. Tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, Ama, patuloy na samahan mo kami sa aming pong mga panalaginan na alam po namin na ito ay binigyan niyo na ng tugon. Kaya naman po, Lord, salamat. Ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa lahat po ng aming inilalapit sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na anuman yung mga kadahilanan sa mga kapatiran po namin na wala pa sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sakit man o karamdaman, in Jesus' name, inaalis namin ito, Panginoon, upang ang kalayaan ng pagsamba sa iyo ay maranasan ng aming pong mga kapatid na ito na wala pa sa oras na ito. Ang kaligtasan ay inyo pong iparanas sa kanilang mga buhay. In Jesus' name na makarating sila ng maluwalhati sa lugar na ito. Salamat, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Inaangkin po namin ang tagumpay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Tunay nga po, pinagpala ng gabi po na to. Amen? Amen? Tignan niyo yung katabi niyo. Tunay nga pagpapala yung buhay niya, di ba? Kasama natin magpapanalaminan, kaya sasamba sa ating Panginoon. Tunay nga po, naniniwala tayo na buhay ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Amen? Sino po may dalang Biblia? Ayan, sama-sama po natin buksan sa aklat ng Awit 95 verses 2 hanggang 3 po. Awit, chapter 95, verses 2 hanggang 3. Yan, sabay-sabay po natin babasahin ng malakas. Magsabi lang po ng malakas na amen pag nandyan na. Amen. Sige po, sabay-sabay po natin basahin sa aklat ng Awit 95, verses 2 to 3. Go! Tayo na lumapit sa kanyang presensya ng may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilang makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari higit pa sa sino man na dinidiyos. Ngayon nga po, sa gabi na ito, Panginoon, patuloy ka namin papupulihan, sasambahin o hari ng langit, kataas-taasan, purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ang pangalan mo, tanging sa iyo ang aming pagpupuri, pagsambat pa salamat, aming Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Salamat, Lord, sa galak na nagmumula
sa bawat isa na sa mamagitan ng mga salita mo. Lord, nararanasan namin yung tunay na pag-asa, yung tunay na pagtitiwala, Panginoon, sa kabila ng problema. Salamat kasi may Diyos kami na laging nandyan at nagsasabing lahat ng ito na pagtagumpayan mo na. Ano pa nga ba, Lord, yung mga bagay na pwede namin ikatakot, mga bagay na pwede kami magduda kung sa iyo kami sasandigan. Sa gabi na ito, Panginoon, kasabay ng aming pag-awit, ito, Lord, yung tibok ng puso namin. Sa kabila ng lahat, kami patuloy na magtitiwala sa inyo. Salamat sa salita mo, sa pangako mo. Awitin po natin, ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala.
na ikaw ay buhay na Diyos na tumutugon sa mga panalangin na hindi ka kailanman nakalimot sa mga pangako mo. Di maging ang bilang ng aming mga buhok, alam mo, Panginoong Diyos, maging ang aming mga pangalan, Lord, hindi mo lang isinulat sa kalangitan, kundi maging sa iyong palad. Ganon kami ka-special sa inyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, sa wagas ng pagmamahal mo sa bawat isa. Napakabuti, napakadalisay, napakalalim, Panginoon, ng pag-ibig mo sa amin. Kaya marapat lamang, Panginoon, ang bawat mga puso sa gabi na ito, ipatuloy na sasandigan at magtitiwala sa iyong mga salita. Pagkat alam namin buhay ka at totoo ka. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, hari ng kalangitan. O purihin ang ngalan mong kataas-taasan, luwalhatiin ang dakila mong pangalan, makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Dakilahin ka, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Salamat, salamat Diyos na mananagumpay. Ang lahat ng ito, patuloy namin iaalay sa tanging makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God be the glory. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Yes, Lord, we say thank you. Tunay nga po na napakasarap na magpuri sa ating po Panginoon Diyos na buhay. Yan po, masarap sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yan. At sa gabi po na ito, yan, sa ating pong pakikinig ng kanyang pong banal na salita, nais ko po kayo maanyayahan sa ating pong babasahing talata na magmula po sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 28. Chapter 8, verse 28. Roma, chapter 8, verse 28. Amen. Punta na po lahat. Ano po, nakita na po? Basahin po natin sabay-sabay. Hindi ko alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Purihin po yung Panginoon sa Kanya po mga banal na salita. Tayo po ay sandaling tumulong ulit sa ating pong panalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita po na ito na aming pong patuloy na pag-aaralan at ikaw po siya patuloy at magbigay po sa amin ng karunungan, bukas na puso at isipan po, Panginoon, ng Panginoong salita ay mas lalo po namin makunawaan. Kalooban niyo po kami ng patuloy na tamang pakikinig po, Panginoon, sa iyong mga salita at ikaw po siyang patuloy na mauna sa bawat isa po sa amin. Lalo, Panginoon, gagamitin mo dapat bahagi ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon. Ito aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pinapagatan ko po ito na layunin ng Diyos para sa ating buhay o para sa iyong buhay. Yan, meron pong layunin yung ating pong Panginoon. Amen po? Amen. Tuklasin po natin ngayong gabi po na ito kung ano po yung sinasabi po ng Panginoon o kung bakit po tayo nilikha. At ano itong layunin po na ito ng ating pong Panginoon na dapat po natin malaman at dapat po natin maisabuhay. Sabi nga po, yung average daw po ng haba ng buhay ng tao ay ito daw po ay humigit kumulang 25,500 days. Wow! Dami 25,000. Kung sa pera yun, kung pera na 25,500, marami-rami ka na rin mabibili. O paano kaya yun kung i-convert natin sa taon? Yan. Sinasabi po doon, ito daw po ay ang average po ay humigit kumulang 70 to 80 years na ating pong pamumuhay.
Makikita po natin yan doon sa awit 90, verse 10. Yung average po ng buhay ng isang tao. Yan, ibig sabihin po, hindi ba sa atin po sarili, yan, sabi nga ay napakahusay po na gamitin yung mga araw po na ito, di ba? Dahil sa dami, libo talaga, di ba? 25,500 days. Yan, humingi ko muna ang average po ng isang tao. So, ibig sabihin, 61 ako, 9 years na lang. Abutin ko na 70. Yan. Pero, bibigyan pa ako ng Lord ng bonus. Kasi, alam ko, nagliligod ako sa Kanya. Kaya, wala pa naman din ako mga gasinong nararamdaman, kundi yung aking paalam. Pero ngayon ay magdadalawang buwan na hindi sumusumbong yung aking arthritis. Arthritis, yan. Kaya purihin po yung Panginoon dahil binigyan niya ako ng karunungan kasama ni Lauren na nakapaghanap po kami ng isang rheumatologist. Yan. Ako po ay kasalukuyang nagagamot. Sabi ko nga, bawat pag-inom ko sa umaga at gabi, pag-inom ko, lagi kong, Lord, gamitin mo namin yung gamot ko na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung magpapagaling sa akin. Lagi kong dinidigli po yun. Kanya, ako naman talagang nagdadalawang ko na po hindi nakakaramdam ng arthritis. Kaya nga po, napakaganda po na gamitin po natin yung araw po natin o yung nalalami pa po yung araw po natin para po sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga, meron pong layunin yung ating pong Panginoon Diyos sa bawat isa po sa atin o sa ating pong buhay. Yan. Kaya nga po, kung hahayaan lang daw po natin yung Diyos o yung ating pong Panginoong Jesus na magmaniobra ng ating pong buhay, yan talagang meron pong napakagandang layunin para sa bawat isa po sa atin, yung hangad po ng ating pong Panginoon. Maging tuman yung ating pong mga ambisyon, maging tuman po yung ating mga paghahanap buhay, maging yung ating pong mga natatamong maligayahan sa araw-araw. Amen po ba? Sabi nga ay, hayaan lang po natin, pagkatiwala po natin yung ating pong buhay, yung ating pong pang-araw-araw na buhay para po sa ating pong Panginoon. Diyos, bakit nga po ito, yung layunin ng Diyos para sa iyong buhay o para sa ating buhay. Yung salitang layunin daw po, sa iba't ibang kaparaanan, ito po ay pinanggit sa Biblia na hindi daw po bababa sa 42 times na binanggit po ito doon po sa aklat po ng King James Version Bible. Yan. Kung titignan daw po natin yung ating kapaligiran o yung ating paligid, yan, makikita po natin na talagang napakaraming bagay na po yung ginawa na ng ating pong Panginoon Diyos na ito po ay may layunin, hindi lamang po sa bawat isa po sa atin yan. Kaya nga po, sabi nga ay, naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit naririto ka ngayon? O kung bakit ikaw ay umiiran pa o nag-exist pa ngayong buhay dito sa mundo? Yan, ano kaya ang isang katanungan din po, ano kaya ang layunin o yung ating pong layunin sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano? Yan, makikita po natin dyan, una po, nilikha ka para sa kasiyahan ng Diyos. Yan, nilikha po tayo para sa kasiyahan ng Diyos. Ano po yun? Para po yun sa pagsamba. Gaya po ng ginawa natin kanina, na ating pong mag-aawitan, di po ba? Ano sinasabi doon sa Juan chapter 4 verse 24? Sabi po, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. John 4 verse 24, di po ba? Kaya sabi nga ay, ang Diyos na sinasamba po natin ay Espiritu, amen po? Kaya dapat po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakasarap po na talagang sinisimulan mo yung araw o anuman yung ginagawa, ay talagang andun po yung patuloy na pagsamba po natin. Kaya nga po sabi, ang pagiging isang tunay na mananamba o sumasamba sa Diyos ay isa daw po ito sa pinakamataas na karangalan at pinakadakilang pribilehiyo na maaari nating matamo. Kaya nga po, dapat
tayo bilang isang Kristiyano, hindi po mawawala sa atin yung pagsamba. Amen po ba? Na kahit na ako, na sinasabi ko sa inyo, patutuo ko noon, na kahit ako ay nasa pagbibiyahe, na mahabang biyahe, pagkatapos yung mga kasama mo ay naririnig, wala ka nang naririnig na kwentuhan, na usapan, ang ibig sabihin nun, mga tulog na sila. Yan, kaya ang ginagawa ko nga po, yun talagang magpapatugtog ako, tapos sinasabay ko yung mga tugtog, yung mga kinakanta sa napapakinggan ko. Kaya nga po, talagang napakasarap po na habang ikaw ay nagbibiyahe o naman yung ginagawa, kahit ka sabihin na naglalaba ka, yan, napakasarap po, di ba? Kaysa isipin mo kung ano yung kakailanganin mo sa darating na oras o yung sabihin natin na pagkain, magpuri ka sa ating kong Panginoon, sumamba ka sa Espiritu, di ba? Talagang napakasarap po, maaalis po sa atin yung ating pong mga iniisip na negative. Yan, napakasarap po nun. Kahit po ngayon, dahil ngayong treasure ko, nilagyan ko ng sounds yan, talagang madidinig po yung mga awitin, yung pagsamba sa Panginoon, mga awitin ng papuri. Kaya puri po yung Panginoon, yung last, yung natin, yung video, yung kasi nakasama sa kanya na yun, sa princess. Habang pagkagabi kasi pinapakinggan ko yun, habang parating yung araw ko ng linggo. Kahit na Sabado ng gabi, pinapakinggan ko pa rin yun. Talagang tinatapos ko po yun, yung link po ng lesson ng ating pong kapatid na yung video. Kaya sabi ko, parang bagay kay JC to. Yan. Kaya na-send ko sa kanila. Sinend ko rin sa kanila, sabi ko doon, JC, pag-aralan mo ito, kantahin mo, sabi ko na rin. At yung sa araw, kagabi, yan, nag-send sila, pinapakinggan nila, kumakanta si Zoe. Sabi daw ni Zoe, siya daw yung mag-special number mo. May pagkakagano'n na. Nakakatuwa po, kaya ako naisip ko nga din kasi alam ko rin yung timbre ng boses ni JC, talagang niya, mahilig siya talagang kumanta. Kaya pagka talagang yung 10,000 reasons, sabi ko sa kanya, kakantahin niya, sabi naman ng tatay, ay ba, meron na ikang kumanta rin yun yan, 10,000 reasons. Ayun, kaya binigyan ko siya ng link nung baby Joel. Kaya yun, napakasarap po na yung mga gaya kagabi, yan, pinasagahan ko na rin po, yung nakalike up po natin, yung sa atin po nagawa ng linggo, yung nakalike up na po na awit ko sa linggo. Talagang napakasarap po na habang ikaw ay mayroong ginagawa, kagabi habang nire-review ko po itong mensahe ngayong gabi po na ito, yan, talagang napakasarap po na unahan mo siya o magpuri ka muna sa ating pong Panginoon. Dahil sabi nga, tayo po ay nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Nasisiyahan po yung Diyos kapag tayo po ay sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Yan, bawat Kristiyano daw po dapat sumamba sa Diyos sa hindi bababa sa tatlong kaparaanan. Ano po yun? Yung una, bilang isang individual. Yun yung sinasabi ko. Bilang isang individual, tayo po ay dapat sa araw-araw ay napupulong po tayo ng pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Nagbibigay kasiyahan po yun. Yung ating po ginagawang pagsamba sa Diyos, yan ay napagbigay kasiyahan po sa ating pong Panginoon. Ikalawa po, bilang isang pamilya. Sino po nakaranas na bilang isang pamilya ay sila ay sama-sama na nagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen, di po ba? Lalo nung panahon ng pandemic, nung tayo po ay walang pagtitipon, andun lang po tayo sa ating pong mga bahay. Kaya kasama po yung magulang at yung mga anak, nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. Yan, isang kaparaanan po yun na tayo po ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating pong Panginoon. At yung pangatlo po, tayo po bilang isang kongregasyon. Yan, ginaganap naman po natin ito, kagaya nito, kongregasyon po tayo at lalo-lalo na po tuwing araw po ng linggo. Napakasarap po nun. Sabi nga ay, kapag nagawa mo yung sumamba ka sa Espiritu at katotohanan, o ikaw ay umaawit yung mga awiting pagsamba sa ating pong Panginoon bilang isang individual, at bilang isang pamilya, kung nagagawa niyo po yun, sabi nga, pagdating ng linggo, kakasabikan niyo po.
Kakasabihan po natin yung araw po ng linggo, hindi po natin siya kakainipan habang tayo po ay naririto sa ating pong bahay-sambahan. Na kapag ikaw ay nakadama ng pagkainip o nabagod ka dito sa ating pong pagsamba bilang isang kongregasyon, hindi mo nagawa yung ikaw ay sumamba o ikaw ay nagpuri sa Panginoon bilang isang individual o bilang isang pamilya. Meron kang nakaligtaan po sa dalawa po na yun. Kaya nga po, kapag nagawa mo yun, nabigyan po natin ng kasiyahan bilang isang individual, bilang isang pamilya, at lalong-lalo na po sa ating pong kongregasyon yung araw po ng linggo. Amen po? Sabi nga ay, pananabigan po natin yung pagdating po ng araw ng linggo dahil makakasama po natin yung ating pong mga kapatiran bilang isang kongregasyon na nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. Ang ikalawang punto po, ikaw ay ginawa para sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay ginawa para sa pamilya ng Diyos bilang sa ating pong pakikipagkapwa. Yan. Nakita po natin doon sa unang Korinto, chapter 1, verse 9. Kaya nga po sabi niya, ang buhay ng pakikisama sa Diyos ay isang buhay na may perpektong kagalakan at kapayapaan. Yan. Yan nga, pamilya tayo ng Diyos. Yan. At kapag tayo po ay ginawa po tayo o may layunin po tayo sa ating pamilya ng ating Panginoon, sa ating pakikipagkapwa-tao o yung pakikisama po natin sa ating mga kapatiran, sabi nga ay pagkakalooban po tayo ng perpektong kagalakan at kapayapaan. Sabi nga na naghahangad na luwalhatiin po natin yung ating pong Panginoon sa ating pong bawat pagkilos at maging sa ating pong mga pinaplano sa buhay at tinatamasa daw po natin yung patuloy na kipag-ugnayan para po sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Tayo po, ginawa tayo para sa pamilya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. At ang layunin ng Diyos para sa atin, sa buhay na ito ay binigay na sa atin pinakadakilang kabutihan, binigay po sa atin ito ng kapakipakinabang at meron pong kagalakan. Yan po sinasabi po doon sa unang Korinto, chapter 2, verse 9. Kaya po, sabi nga ay may layunin, 5 po ito na may layunin po yung ating pong Panginoong Diyos kung bakit naririto po tayo sa daigdig. Yan. At yung pangatlo, ikaw ay nilikha upang maging katulad ni Kristo. Yan. Ikaw ay nilikha upang maging katulad ni Kristo. Ibig sabihin, pagdidisipulo o discipleship. Yan, makita po natin dyan sa Lucas chapter 14, verse 27, at maging doon sa 1 Pedro chapter 2, verse 21. Yan, pansinin po natin na yung pinakalayunin ng Diyos para sa ating pong buhay ay hindi lamang ang iyong personal na kaginawaan at kaligayahan. Yan, kundi ang iyong personal na kabanalan. Yan, kaya nga po, nilikha po tayo na maging katulad ng ating pong Panginoon. Ito nga po sinasabing discipleship. Makikita naman din po natin yun doon sa Tito chapter 2 verse 11 and 12 na ang ating pong mga personal na kabanalan. Sabi nga, nagdusa at namatay ang ating pong Panginoon hindi lamang para maging masaya po yung tao. Di ba? Hindi po siya nagdusa o hindi po siya namatay sa krus upang tayo po ay maging masaya. Yan. Kundi namatay po yung ating pong Panginoon, pinako siya sa krus namatay upang tayo po ay iligtas mula po doon sa parusa at kapangyarihan ng ating pong mga kasalanan. Kaya sa bawat isa po sa atin sa ating pong buhay upang yung nung naganap po ito, yung pagkakapako po at pagkamatay ng ating pong Panginoon doon sa krus ay naging malaya yung bawat isa po sa atin na sumunod bilang kanyang disipulo. Kaya nga po, ang tunay na kabanalan, ito po ay isang malaking pakinabang po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Makita po natin yan doon sa unang Timoteo, chapter 6, verse 6. Yan, yung tunay na kabanalan ay malaking pakinabang. Kaya nga po, ang pagiging mature po natin sa spiritual, ito po ay ang paglago sa kaalaman sa ating pong Panginoong Jesus at maging katulad niya yung ating pong pagkatao. Sabi nga, yung pagiging ganap sa ating pong
kung ano yung pagiging ganap ng ating pong Panginoon. At makikita po natin siya doon sa Efeso chapter 4, verse 13. Kaya nga po, sabi nga tayo po sa ating pong mga ginagawa ng mga small group, hanggang sa tayo po ay makarating ng Be With Me, di ba? Yung mga lalo-lalo na yung mga nauna, yung mga leaders po natin, nasa Be With Me na po yan. Kaya lumilikha po ng disipulo. Kaya nga po sinasabi ko, di po ba, na sa ating pong paghayo, ayan, huwag po tayong magsawa na mag-share ng kanya pong mga banal na salita. At lagi po natin silang ipanalangin na sana lumalim po sila, mas lalo pa nilang maunawaan yung salita ng Panginoon at hindi po doon nagtatapos yung kanilang pagkakaroon ng naisin na sila po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, kundi patuloy at patuloy na sila po ay atin po ma-train at hanggang sa sila nga po ay maging isang disipulo na rin po natin. Amen po ba? Kami nga may kasama na po tayo, hindi lamang tayo yung hahayo, hindi lamang po tayo yung magpapahayag ng kanyang pong mabuting balita, kundi yung atin pong mga naaralan, yung atin pong mga na-train bilang isang disipulo. Amen po ba? Kaya nga po, sumawat isa po sa atin, yung kagabi, yan talagang kahit medyo makulimlim yung panahon, yan purihin po yung Panginoon at hanggang sa kami po ay natapos ng Bible study sa lugar po ng Marston. Yan talagang umuwi kami talagang madilim na. Kaya purihin po yung Panginoon at nagpapatuloy at nakikita naman namin yung aming po mga tinuturuan doon ay talagang andun din po yung kanilang pong interest na makapakinig ng salita ng Panginoon. Bagamat may, si Sister Lord, pag nagturo, maraming tanong. Siya talaga yung nagtatanong. Busisi niya yung mga talata na kanya pong pinapahayag. Kaya nga po, kahit sabihin po natin, yung iba sinasabi na talagang matagal na silang Kristiyano, gano'n. Pag dumating yung talagang sa naaaralan sila, o yung nabibigyan sa talagang sila, natatanong sila, parang nag-aatubili pa rin silang sumagot. Kaya nga po, yung patuloy lang, sabi nga namin, wala namang masama sa kanila pong sagot. At para kung yung sagot man ay inaakala nila na medyo lihis doon sa tanong, ay talagang maunawaan po nila. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, bilang mature na dito po sa ating pong pananampalataya, mature na po ba? Amen. Po ba? Mahayo mga tayo, may mga ministry na tayo, talagang andyan at patuloy na ginagamit po yan, lalo-lalo na po yung ating mga ministry o yung ating mga ginagampanan na gawain para po sa kadakilaan ng ating pong Panginoon. Kaya wag po tayo magsasawa na magpagamit o maglingkod sa ating pong Panginoon. At hanggang sa dumating na panahon na tayo po ay makakagawa o ng isang disipulo ng ating pong Panginoon. Bilang isang disipulo, yan, makakapag-produce pa rin po tayo ng marami pang disipulo na makakatuwa po natin, makakasama po natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. At yung ikaapat po, ikaw ay ginawa yan, para sa paglilingkod sa Diyos. Yan, ikaw ay ginawa para sa paglilingkod sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay ginawa para sa paglilingkod sa Diyos. Yan. Amen po ba ron, mga kapatid? Mga YBM? Yan, bawat isa po sa atin. Yan. Sabi nga ay, yung span po ng ating pong buhay, 70 to 80 years old lang. Pero nakikita naman po natin yung iba, di po ba na sa kanila pong katandaan, sabi nga, yung sinanay, mahigit 80 na yan. O talaga nga, nakikita pa rin natin, patuloy pa rin siya sa pagsamba, sa pagdalo sa ating pong mga gawain. Amen po. Napigilan nga lang siya, pero parang ng pandemic, gusto niyo pa nga kumatin. Kaya nga lang, di ba, sinasabi nga hanggang 60 years old lang. Di ba, ay siya, mahigit na 80 na. Kaya, sabi nga ay, purihin po yung Panginoon dun sa talagang andun po yung desire po ng ating puso na tayo po ay ginawa ng Panginoon para po sa kanya pong paglilingkod. Yan, ang paglilingkod na yung mga ministeryo po natin na yan, ating pong mga kinabibilangan, yan, talagang patuloy po nating isa katuparan. Yung, kung ikaw ay nasa praise and worship, talagang tumugtog ka, pagyamanin mo ang iyong talento,
humingi ka sa Panginoon, di po ba, na maraming pang talento upang ito po ay magamit po natin sa pagpupuri at paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po. Kung ikaw naman ay intercessors, nakita niyo naman po yung ating pong mga intercessors, di ba, na talagang andon, may iba't ibang oras, hanggang hating gabi, hanggang alas 3 ng madaling araw, nananalangin. Kaya andun po yung mga katsagaan. Sabi, noong una mahirap, dahil nag-a-adjust ka ng oras, pero kapag ka nakasanayan mo na, talagang hihintayin mo na yung oras mo para kung naakala mo alas 11 na, alas 12:30 na, kung ka matutulog, schedule mo pala yung alas 12. Di ba, kasarap-sarapan na yun. Maghintay ka na, total, naghintay ka na ng mahabang oras. Alahating oras ka lang, magsisimula ka na. 12:30, magsisimula ka na ng iyong pananalangin. Yan, purihin po yung Panginoon sa tagumpay na naranasan po ni Pastor Ambik, na yan po siya. Baka second Sunday, siya po mag-speaker natin. Si Pastor Ruiz, sabi niya, tagang Sunday lang po siya. Malalaman mo mamaya kung kukunin niya yung second Sunday na isla para po dito sa atin. At makatinig din po tayo ng kanya pong karanasan kung siya po ay humayo doon sa lugar po ng Uzbekistan. Yan, kasama po yung ating po iglesia, naghatid po ng tulong pinansyal at lalo't higit nga po yung pananalangin nga po ng ating po mga intercessors. Yan, kaya pupurihin po yung Panginoon dahil sa mga ministry po na yan tayo po ay nakakapaglingkod sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba? Yan, kaya nga po sabi niya, ang spiritual na paglago at kapanahunan ay hindi kailanman ang katapusan daw po ng buhay ng isang Kristiyano. Ang ibig sabihin na salitang tagapagligtas, yan, ito po ay binigay ni Kristo ang kanya pong sarili para po sa atin, at ang salitang Panginoon daw po, ito po ay nagpapahiwatig na ibinigay sa atin, binibigay natin ang ating sarili para po sa Kanya bilang kapalit po doon po sa pagkakatubos po sa atin. Ito ba bilang isang makasalanan? Kaya nga po sabi nga, anong pipiliin mo? Itago ka sa krus at mamatay o maglingkod ka sa Panginoon? Diba? Meron ng sumagip sa atin, sa bawat isa po sa atin, para po sa parusa nga po ng kamatayan. Ayan, at doon nga po sa tinanggap natin yung ating pong Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Sabi nga ay, ito po ay isang napakagandang pagkakataon o isang napakagandang regalo na ating pong natanggap. Sabi nga, lumalago tayo kay Kristo upang tayo po ay maglingkod. Yan, hindi ka lalago kung hindi ka maglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Yung sinasabing simba uwi ka lang. Kaya dapat mayroong kang ministry. Kaya dapat mayroong kang isang talento, isang regalo ng Panginoon sa iyo na dapat andun ka sa paglilingkod. Kaya nga po, napaka-alat po natin dito po sa ating pong iglesia, di po ba? Na talagang marami yung bawat isang individual. Hindi lang siya nandun sa music ministry, hindi meron pa rin po siyang ginagampanan. Kaya siya sa small group, di po ba? Nagtutulong. Yung ating po mga intercessors, hindi lang po sila basta-basta nananalangin. Hindi, meron din mga members po ng intercessors na nandun sa misyon. Meron po grupo ng intercessors na ginagamit po para po sa pagtutulong sa mga ABF. Napakaganda po na talagang sa dinami-dami po ng ating pong ginagampanan upang maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ay, purihin po yung Panginoon at narito pa rin po tayo. Amen po ba? Matatag na naglilingkod o sumusunod sa pinapagawa po ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, kapag ikaw po ay maraming ministry, maraming nagagampanan, yung ministry na binibigay po sa atin ng Panginoon, tayo po ay lumalago sa ating pong ginagawang paglilingkod. Sabi nga, bukod na po doon sa pagbabasa ng Biblia o sa ating pong mga pananalangin o ating pong pagdalo sa mga ganitong pagtitipon at higit sa lahat, yung ginagawa po natin pagbibigay ng ating pong mga tithes and offering. Yan. Isang uli din po yun na ating pong ginagawang pagsamba sa ating pong Panginoon. Isang ginagawa po natin para po sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Kaya sabi nga ay, ano pa daw po yung ang masasabi kong tapat sa iyong mga ministry.
Yan, hindi daw po sapat na sabihin na ikaw ay naniniwala at hindi nakakalimutan yung tungkol sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya maglingkod ka sa Kanya nang may layunin at ikaw ay gagantimpalaan para sa mga pagpapala. Amen po, makita po natin yan doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 at sa Colossians 3 chapter 3 verse 24. Yan. At yung ikalima po na layunin ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin, sabi niya, ikaw ay nilikha para sa isang misyon. Yan. Ikaw ay nilikha para sa isang misyon. Evangelism. Yan. Yung ating pong ginagawa, yung ating pong tema ngayong buwan po na ito, sa susunod na buwan ng August, ay itong buwan po ng August. Yan. July and August, evangelism. Yan, makita po natin yan sa 1:15 verse 8 hanggang 16a. Yan, hindi po ba? Na sabi nga, ang mabuting puno ay nakikilala sa mga bunga nito. Ang buhay ay nagbubunga po ng buhay. At ang Kristiyano ay nagkakaroon ng isa pang Kristiyano sa pamamagitan niya po ng pagbibigay ng mabuting balita ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, kung gusto po natin na tayo po ay mamunga sa ating pong ginagawang paglilingkod, ano po dapat po natin gawin? Sumunod, di po ba? Maglingkod, sumamba sa ating pong Panginoon. At kung gusto po natin na magkaanak po yung ating pong ginagawa bilang isang Kristiyano, yan, magbahagi po tayo ng salita ng ating pong Panginoon, evangelism. At kapag sabi nga, kapag naabot daw po natin yung mga yung ating pong puntos na number 1 hanggang number 4, at yun nga po, yung sa number 5 po na yan, yung 5 puntos po natin yan, mag-introduce po tayo ng ating pong maaaring maging tapat na masasabi na sabi nga ay sa wakas, natupad na natin yung banal na layunin ng ating pong Panginoon. Amen po? Kapag nagawa po natin yan, yung 5 puntos po na yan, na yung bibigay po ng layunin ng ating pong Panginoon. At batay nga po doon sa ating pong teksto na binasa, na sa Romans 8 chapter 28, yan, nalalaman natin, ulitin ko na ang lahat ng bagay ay gumagawa mo magkakasama sa ikabubuti nila na umiibig sa Diyos sa kanila na tinawag ayon sa kanyang layunin. At sinasabi rin po doon sa Gawa chapter 13, verse 36a, yan, sinasabi po ng Biblia na natupad ni David ang layunin ng Diyos sa paglilingkod sa kanyang generasyon, sa kanyang generation, sa pamamagitan daw po ng pagtupad po doon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya inialay po ni David yung kanyang buhay para po sa pagtupad sa layunin ng Diyos para sa kanya noong siya po ay nabubuhay pa dito po sa ibabaw po ng lupa. Kaya naghahanap pa rin ng Diyos ng mga Kristiyano na namumuhay sa mga Diyos na buhay. Yan, sabi nga, kahit na marami ng mga Kristiyano, subalit mas marami pa rin po yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi nga ay, naghahanap pa po yung ating pong Panginoon ng mga Kristiyano. Tanda po natin na ng mga Kristiyano na namumuhay sa mga Diyos na layunin. Sabi nga, italaga po natin yung ating pong mga sarili upang gawin po natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong panahon ngayon o sa ating pong henerasyon. Yan daw po yung layunin ng buhay. Isang buhay lamang ang malapit ng matapos. Yan, tanging ang ginawa para kay Kristo ay ginawa para sa ating pong Panginoon. Ito daw po yung ginagawa po natin yung magtatagal. Yan. Sabi nga, mamumuhay ka ba ng tapat para sa Diyos o maglilingkod ka sa Kanya sa iyong henerasyon ngayon? Yan po isang katanungan. Kaya nga po, sa ating pong pagtatapos, sabi niya, ang buhay sa mundo ay hindi lamang isang cycle o isang para ka lang kumain, uminom, natulog, trabaho, at pagkatapos ito ay ikaw ay mamamatay. Kami nga, yung parang bagang sa hayop, yung iba sa mga hayop, walang ginawa yan, kundi kumain, matulog, uminom, at pag dumating yung kanilang oras, sila po ay mawawala. Sabi nga, ang Diyos ay may mahusay po na layunin sa ating pong mga buhay na mas malaki
kaysa sa iyong sariling mga personal na kagustuhan o sa ating pong mga personal na ambisyon o sa ating pong mga trabaho o maging sa ating pong kaligayahan na nararanasan. Kaya kung muli, sabi nga, ang tao ay talagang mas nilikha o mas binigyan nga po tayo ng karapatan, di po ba, na tayo ang mamamahala kung sa mga ibang nilikha ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, huwag po natin sasabihin na tao lang. Yan, sabi nga ay, ang tao ay nilikha sa wangis ng ating pong Panginoon. Yan, magalak tayo kung sabihin na maging proud po tayo na tayo ay naging isang tao. Di po ba? Na malaya po tayo na sumasamba, malaya tayo makakapaglingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, yan po yung mensahe po ng ating pong Panginoon, yung sa layunin po, yung 5 puntos po natin na yan, yung layunin po ng Diyos para po sa ating pong mga buhay. Hindi po mawala ng kabuluhan yung ating pong mga ginagawa. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, yan, patuloy lang po tayo sa ating pong mga ginagawang paglilingkod at lalo higit sa ating pong ginagawang pagsamba bilang isang individual, bilang isang pamilya, at bilang isang kongregasyon na sama-sama na tayo po ay sumasamba ng pupuri sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Yan. Salamat po sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita po na ito at binigyan niyo kami ng kaliwanagan po Panginoon upang ikaw ay aming pong mapaglingkuran, masambahan namin sa Espiritu at katotohanan bilang isang individual, bilang isang pamilya o bilang isang kongregasyon po Panginoon. Patuloy Lord, nakasabitan po namin palagi yung araw po ng linggo po na ito, kasama po yung aming pong buong kongregasyon, mga kapatiran po Panginoon, na sama-sama na kami po ay naglilingkod, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, nadalangin po namin na sa bawat ministry po namin na ito, ay patuloy Lord na mas lalo pang lumalim yung aming pong pananampalataya sa iyo. Mas lalo pong maragdagan po Panginoon yung aming pong karunungan sa lahat ng aming pong mga ginagawang paglilingkod po namin na ito para po sa iyong kadakilaan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, nasamahan niyo po kami, patuloy na palakasin niyo po kami, pagkaluban niyo po kami ng karunungan po Panginoon, at nawa, ikaw po ang mabigyan po namin ng kasiyahan, kaligayahan po Panginoon sa lahat ng aming po mga ginagawa. Alam po namin po Panginoon na hindi po nasasayang yung lahat ng aming po ginagawang pagpapagal po na ito. Ikaw po patuloy na nagsusupply po sa amin, mga biyaya po pagpapala, at ano na po ay patuloy na magbabalik sa iyo po Panginoon ng mga pagpapala po na ito na patuloy po pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa gabi po na ito ay patuloy Lord na yung mga salita po na aming pong narinig magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. Salamat po. Ito po yung aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Umako po tayo sa ating mga prayer request. Sabi po dito sa unang Timoteo chapter 2, verse 1 and 3. Una sa lahat, ipinakikiusap pong itulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Panalangin po natin ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno nito simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, at maging yung ating ekonomiya na alam naman natin na kataas ang mga bilihin, at maging sa mga disasters na nangyayari sa ating bansa. Kahapon lang po yata, meron na namang paglindol sa ibang lugar. So, wag po tayo manghinawang panalangin ang ating bansang Pilipinas na patuloy na mailayo tayo sa anumang mga disasters at sa mga pagtaas ng mga
bilihin sa mga nangyayari ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin, sabay-sabay po tayong manalangin, idulog po natin sa ating Panginoon. O hallelujah, hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagsusumamo kami, dumudulog sa iyong kanan, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, dalangin po namin sa oras na ito. Nakikita mo kami, Panginoon, kung paano namin itinataas ang bansang Pilipinas sa iyong kanan. Aming Ama, tulungan mo po, maging sa pamunuan ng aming bansang ito, sa aming President, Panginoon, na si President Bongbong Marcos, Panginoon. Lord God, alam po namin na hindi madali ang pagiging isang leader, lalo't higit sa mga nangyayari ngayon, Panginoon, na hindi pa man nakakabangon sa pandemyang nakaraan. Eto na naman, Panginoon, nakaranas ng mga disasters, Panginoon, kagaya ng mga lindol. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga malalakas na bagyo, malalakas na lindol, at ano pang mga sakuna, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Ama, na ang nais mo ay mailigtas mo kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin po namin sa mga nakaranas na, Panginoon, ng mga nakaraang mga lindol. Patuloy na kahabagan mo sila, O Diyos. Yakapin mo sila. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang maranasan nila yung pag-asa na muli na makilala kanila, Panginoon. Lord, patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pagkukulang, sa lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng pagtatalikod sa iyo, Panginoon. Lord God, patawarin mo ang iyong mga nilikha. Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, maging sa ekonomiya, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo, Ama. Marami na pong mga bilihin na tumataas. Marami na pong naghihirap, lalo't higit sa mga walang hanap buhay, na hindi kayang abutin ang mga pangangailangan nito dahil sa sobrang taas, Panginoon. Lord, dalangin po namin, kalingain mo ang iyong mga anak, kalingain mo ang iyong mga nilikha. Kami na may mga buhay, sabi niyo nga po, nilikha mo kami na kawamis mo, Lord. Alam po namin na ang bawat buhay na meron na ito ay galing sa iyo. Kaya naman, O Diyos, humihingi kami ng habag at grasya mo, Ama. Tulungan mo po ang aming pamunuan. Tulungan mo sila, O Diyos, bigyan mo sila ng karunungan kung paano po nila, Panginoon, pamunuan at pagtatagumpayin ang lahat ng mga nangyayari nito. Lord God, naniniwala kami kung ang aming pamunuan, ang aming namumuno, Panginoon, sa bansang Pilipinas, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, ay kung may tunay silang pagkakilala sa iyo, Panginoon, alam po namin na ang lahat ng ito, bagaman mahirap, ito'y mapagtatagumpayan nila. Sapagkat sa bawat desisyon, maliit man o malaki, kung sa iyo po sinasangguni ang lahat ng ito, alam namin, Panginoon, ito'y pagtatagumpayin mo. Panginoon, pagkaisahin mo ang kanilang kaisipan, pagkaisahin mo ang kanilang puso, isang tabi ang mga sariling agenda, Panginoon, bagkus anuman ang nais mo sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, kayo po ang naglagay sa kanila nito, Lord. Kaya naman, kami ay nagpapasakop bilang leader ng bansang ito, bilang leader ng aming bayan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa bawat decision-making nila, Lord God, ay tunay na nakalinya sa iyong plano sa bansang ito, Panginoon. Dalangin din po namin sa aming bayan ng Limay, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat pamunuan, sa aming mayor, vice mayor, councilor, Panginoon, maging sa aming kapitan, mga kagawad, mga barangay tanod. Lord, salamat sa buhay nila, sapagkat alam po namin sa bawat paglilingkod nila, nakataya din, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Dalangin po, Diyos, pagpalain mo sila, bigisin mo sila ng sila, O Diyos, sa kanilang mga ginagawa. Patuloy na ang iyong kapangyarihan ay kanila din pong maranasan. Panginoon, maraming
naman, Lord, mag-create ka pa ng marami pang mga investor, Panginoon, sa bansang Pilipinas upang magkaroon po ng marami pang katrabaho, upang ang mga tao sa bansang Pilipinas ay hindi na lumayo upang mapalayo sa mga mahal sa buhay, upang pumunta pa sa ibang lugar upang magkaroon ng trabaho. Lord, dito pa lang alam kong mayaman ang bansang Pilipinas. Kaya naman pagkalooban mo po ng marami pang mga trabaho ang bansang Pilipinas upang hindi maranasan ang tagutom, ang kahirapan na ang bawat mamamayang Pilipinas ay may mga sariling hanap buhay. Panginoon, salamat. Salamat sapagkat mapalad kami na narito kami sa bansang Pilipinas na kung saan malaya kami nakasasamba, malaya kami nakapagpapahayag ng iyong mga salita. Kaya naman, Lord, dalangin po namin na kuberan mo ang bansang Pilipinas ng iyong makapangyarihang kamay upang mailayo kami sa lahat ng mga disasters, sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga problema, Panginoon, sa bansang ito, Lord God. Salamat, 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 Panginoon. Maraming salamat. Ito po yung aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo sa ating pananalangin yung gabi po na ito. Pangunahan ko po kayo sa ating pananalangin para po sa ating GCC family. Kasi po tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, sa gabi po na ito, patuloy po namin nilalapit sa iyo po Panginoon, yung pamilya po, ng iglesia po ng Great Commandment Christian Church. Patuloy Lord, natalangin po namin na marami pang pamilya po Panginoon ang makasumpo po Panginoon para po makiisa sa aming po congregation po na ito. Patuloy Lord, nagamitin niyo po yung bawat pamilya ng iglesia po na ito para po sa pagpapalaganap po Panginoon ng iyong mabuting balita. Makahikayat po kami ng mga marami pang individual po Panginoon, lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Gamitin niyo po yung bawat membro po ng iglesia po na ito, ng aming pong pagmamahalan po Panginoon, pagdadamayan po Panginoon, bilang isang pamilya ng Diyos. Patuloy Lord, nadalangin po namin na nawa, patuloy na makita po ito ng aming pong mga nahayuan o nababahaginan ng iyong mabuting balita. Kaya naman po Panginoon, gamitin niyo po yung bawat isang membro po ng iglesia po na ito. Dalangin din po namin po Panginoon, na patuloy niyo po pagkalooban din po ng karunungan at tapang po Panginoon upang ang iyong mabuting balita ay patuloy Lord na kanila po maipahayag, Panginoon. At ikaw po ang siyang patuloy na magbigay din po sa bawat isa ng miyembro po ng iglesia po na ito ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, higit pa sa amin pong mga inaasahan. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang tagapanguna dito po sa aming iglesia po na ito, magiging mga leaders po, Panginoon, nakatuwang po, Panginoon, sa papalagana po Panginoon na yung mabuting balita. Patuloy Lord, nasamahan niyo po yung bawat isa po sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan po Panginoon upang ang iyong mga salita na ito ay patuloy po namin may bahagi sa aming pong kapwa. Gayun din po Panginoon, patuloy Lord, na ilalapit din po namin sa iyo mga kapatid po namin, ang mga nagsisipag trabaho po Panginoon sa ibang bansa, ang mga OFW po namin, ang mga miyembro. Patuloy Lord, na gamitin niyo rin po sila po Panginoon upang may bahagi din po yung mabuting balita po na ito sa kanila po mga katrabaho, anumang lahi po ito po Panginoon, na kanila po mga nakakasalamuha o saan man lugar, bansa po Panginoon, at dinala po sila. Lord, dalangin po namin, patuloy niyo po silang pagkalooban ng karunungan upang may bahagi din po ang iyong mabuting balita. Dalangin din po namin po Panginoon, na patuloy niyo po silang samahan, ingatan po Panginoon sa kanila pong pagtatrabaho sa araw-araw, kalakasan ng kanila pong mga pisil na pangatawan ay patuloy din po nilang maranasan. Magbiyaya at pagpapala po Panginoon, patuloy niyo rin po parana sa mga kapatid po namin ito na nagsisipagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon din po Panginoon, patuloy Lord, ngayon lalapit din po namin sa inyo po Panginoon yung mga pagawain pa po Panginoon upang mapaganda po namin
yung aming pong bahay-sambahan. Lord, alam po namin na ikaw po siyang patuloy na magbibigay po ng aming pong mga pangangailangan pinansyal po, Panginoon. Pagkaluban niyo rin po kami po, Panginoon, ng karunungan upang maisaayos po namin, mapaganda po namin po, Panginoon, yung aming pong bahay-sambahan upang maging kalugod-lugod po, Panginoon, sa iyong dakilang harapan. Gamitin niyo lamang po yung bawat isa po sa amin. Umamit ka po yung mga tao po, Panginoon, na yung mga pinagpala upang magbigay po, Panginoon, ng mga pledge po nila, mga donation po nila upang maganda po yung aming pong bahay-sambahan. Kaya naman po, Panginoon, patuloy Lord, ay dinadalahin po namin ang aming pong kapatid na si Jacqueline de la Cruz po, Panginoon, na siya po ay magbibigay po, Panginoon, ng aming pong kakailanganin po, Panginoon, para po sa ikagaganda ng aming pong bahay-sambahan. Pagpalain niyo po siya po, Panginoon, kasama po ng kanyang pong buong pamilya. Gamitin niyo lamang din po kami po, Panginoon, bilang isang membro po na iglesia po na ito, na daluyan po, Panginoon, ng iyong mga biyaya at pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin na lahat ng aming pong may dinadalahin po na ito, ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay po ng katumparan po nito, ng kasagutan po, Panginoon, mga tugon sa aming pong mga dinadalahin. Maraming salamat po sa iyo po namin. Patuloy na binabalik yung aming pong pagpupuri, pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Panalangin naman po natin ang bansang Israel. Sabi sa awit 115, verse 12 hanggang 13, ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapala ay matatamo na itong bayan ng Israel. Pati mga paring may pagpapala ang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala. Kung magpala ay pantay-pantay, sa hamak man o dakila. Tayo lahat ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa isang pribilegyo, Panginoon, ang aming pong iglesia ay patuloy na nananalangin at upang magpala sa bansang Israel. Patuloy, Lord, na kayo yung nakaranas, na iparanas niyo sa bansang Israel ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos. Simula po sa bawat pamunuan. Tunay nga po, Lord, na ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga buhay upang mas makalago sa pamamagitan ng mapangyarihan ang kanilang bansa. Lord God, maranasan po nila yung lumaragas ang pagpapala sa kanilang bayan, sa kanilang buong bansa. Proteksyonan mo sila ng iyong banal na dugo upang anumang uri ng gawa ng kaaway in Jesus' name, hindi po ito mapangyari sa kanilang mga buhay. Tunay nga po, Lord, na pangunahan mo sila sa kalagitnaan ng kanilang bansa. Ikaw, Lord, ang siyang manahan. At anumang uri ng gawa ng kaaway sa kanilang paligid na bansa, sa pangalan ni Jesus, hindi po sila magtatagumpay. Sapagkat ikaw, Panginoon Diyos, ang siyang pumili. At ito ay bayan mo, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Lord, na sa lahat po ng mga missionaries na nananahan sa lugar na iyon, tunay nga po, Lord, na kayo ang magpalarin sa kanilang mga buhay. Patuloy na may palaganap ang katotohanan na ikaw, Jesus, ang makapangyarihan sa lahat, na siyang muling nabuhay mula sa kamatayan. Patuloy na ito ang kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. Maitanim sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon Diyos. At tunay na ikaw yung pumili, Panginoon, upang patuloy na sila ay magtagumpay sa buhay na meron sila. Kaya naman po, Lord, ngayon pa lang, alam po namin na ang kanilang mga buhay, lalo tigit sa mga pamunuan, lagi mo silang bigyan ng kabuhawan sa mga salita mo, Panginoon. Tunay na manahan ka sa kanilang puso at sa bawat pamilya na meron sila. Salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka, kahit po namin ang tagumpay. Sa matamis na pangalan ni Cristo Jesus. Amen and amen. Sama-sama po natin tulong ng lahat ng Body of Christ, mga evangelical churches, dito po sa bayan ng Dumay at sa buong Bataan. Nandito
Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na dinudulog namin ang lahat, Panginoon, ng Body of Christ dito po sa bayan ng Limay at sa kabuuan po ng buong Bataan. Dalangin po namin na sa bawat churches, Panginoon, sa pangunguna ng mga pastors, Panginoon, mga leaders, Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, maging sa mga mananampalataya, Panginoon. Tunay nga na Ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, mabigyan ng kapurihan, kalwalhatian, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila, Panginoon, hari ng mga hari, Panginoon. Kaya nga, sa lahat, Panginoon, mga ginagamit mo, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa lahat ng mga pastor na magbabahagi ng banal na salita. Lalo't higit, Panginoon, yung mga kaluluwa na hindi pa nakakarinig o hindi ka pa tinatanggap. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng mga churches upang ang lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, ay makarinig, Panginoon, makaabot ng iyong banal na salita, Panginoon. Upang sa iyong nalalapit, Panginoon, na pagdating, datnan mo kami, Panginoon, ng malinis, Panginoon, at patuloy na sumusunod sa nais mo sa iyong kalooban. Tunay nga, O Lord, na pagtibayin mo, Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya, Panginoon, anumang mga pagsubok na maranasan, Lord, alam po namin na hindi mo kami iwan at pababayaan. Kaya nga sa oras na to, dalangin namin, Panginoon, na pagkaisa ninyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga body of Christ, upang ang lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, ay makarinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Lord, maraming salamat sa oras na to. Sa iyo namin, Panginoon, yung pinagkakatiwala, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, gamitin mo lamang kami ayon sa iyong nais, ayon sa iyong kalooban. Ito po, Panginoon, yung aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, sama-sama po natin muli banalangin ang 702 DCS at 700 Club, Sebe in Asia at mga misyonaryo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na po, Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin ang radio station ng 702 DCS. Lord, salamat, Panginoon, sa istasyon na ito, na sa pagising pa lang namin sa umaga, salamat, Panginoon, dahil nakakarinig na po kami ng iyong mga banal na salita. Nagiging kalakasan po namin ito sa aming mga buhay espiritual. At kaya naman, Panginoon, ang aming dalangin sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon, ay patuloy na bigyan niyo po sila ng higit na kalakasan sa pagising pa lang sa umaga. Maranasan na po nila, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula sa iyo, karunungan, Panginoon, at higit sa lahat yung mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bagamat wala po silang commercial, pero Lord, yung mga pagpapala ay patuloy na padaluyin niyo po sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, magamit lamang ang kanilang mga buhay sa pagpalagana, Panginoon, ng iyong mga salita. Maging ang istasyon na ito, Panginoon, na patuloy na bigyan niyo po ng malakas na signal, Panginoon, upang lumaganap sa buong mundo ang mga salita mo sa pamagitan ng istasyon na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa na ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng mahaba pa, Panginoon, na buhay upang marami pang tao, Panginoon, sa mundong ito sa pamagitan, Panginoon, ng kanilang mga buhay ay makatanggap, Panginoon, at makarinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging, Panginoon, sa 700 Club Asia, Panginoon, dalangin din po namin sa channel na ito, Panginoon, sa programang ito sa telebisyon. Bagamat, Panginoon, gabi na po ito, pero Lord, alam namin, Panginoon, na napakarami pa rin tao, Panginoon, na nagnanais panoorin sila, Panginoon, o pakinggan ang mga salita mo sa pamagitan, Panginoon, ng programang ito. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na ginagamit mong lingkod upang magbahagi din, Panginoon, ng iyong mga salita. At marami din po sila, Panginoon, na matatanggap, Panginoon, ng iyong mga salita. Kaya salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy din po, Panginoon, na pagpalain niyo po kanilang mga buhay. Ingatan
Ganon din po, Panginoon, sa mga tao na naroon, Panginoon, na nagbabahagi ng kanilang buhay kung paano niyo po sila binabago sa kabila, Panginoon, ng kanilang mga nararanasan. Salamat, Panginoon, sa dalawang istasyon na ito, Panginoon, maging sa kanilang mga Facebook live, sa mga YouTube, Panginoon, Lord, napakaraming tao na makapanood sa bawat mga programang ito, sa mga istasyon na ito. Salamat, Panginoon, maging sa mga missionary sa buong mundo. Dalangin din po namin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na patuloy na ingatan niyo po sila sa paglabas pa ng Panginoon ng mga tahanan, baon na, Panginoon, na yung mga salita na maihayag ka sa buong mundo, na kung saan po sila makarating, Panginoon, ay dala-dala po nila ang iyong mga salita at maipahayag ka nila sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. At ganoon din po, Lord, sa mga lugar na kung saan hindi pa nakakarinig na yung mga salita, gamitin niyo po, Panginoon, yung mga missionary na ito, Panginoon, upang makapagbahagi na yung mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo. Dalangin po namin na patuloy na ibuhos niyo po sa kanila yung masaganang buhay, mahabang buhay, Panginoon, at pag-iingat sa bawat araw ng kanilang buhay, kasama, Panginoon, ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samad dalangin na nagtitiwala sa tanging makapangyarihan ni Kristo Jesus. Amen. Atin pong idulog ang mga gawain yung mga middle size ng ating iglesia. Sige po tayo po manalangin. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, amin pong nilalapit sa iyo ang mga gawain, Panginoon, ng mga middle size group ng iyong iglesia nito. Dalangin po namin na magsimula po sa EPF, Panginoon, na kung saan ito ay samahan po ng mga kananayan, katatayan, Panginoon. Dalangin po namin na nawa po ay pagkaisahin mo ang bawat mga kananayan na ito na nakikinig doon sa aming napapag-aralan, Panginoon. Dahil ito po ay napakasarap unawain na nawa ay tumimo sa bawat isip at puso ng mga kananayan na ito, katatayan man na yung aming pong napapag-aralan ay patungkol po ito sa pamilya, na kung papaano po namin i-guide ng tama, Panginoon, ng aming mga anak. Lord, salamat sa iyong mga ginagamit na mga salitang ito, dahil patuloy na dito kami nagkakaroon ng kalakasan at napakalawak na pag-unawa na kung papaano po namin maisapamuhay po ang lahat ng mga natutunan po namin dito. Bigkisin mo kami ng iyong pagkakaisa, pagkakaunawaan, higit sa lahat, dun sa mga bisita po dapat na namin, Panginoon, na ma-invite namin sa grupo ng EPF, ay nawa po ay mas lalo pa kami makahikayat po ng mga kalapit-bahay po namin o mga bisita po namin sa araw ng linggo, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ang mga bisita po namin, Panginoon, ay iyong pong hipuin ang kanila pong mga puso't isipan na mas lalo pa po nilang manamnam o maunawaan ang mga napapag-aralan po namin ito. At ganoon din po, Panginoon, doon sa young adult people, Panginoon, na nawa po ay ang kanila din pong mga kasama, lalo tigit doon sa mga bago pa po na mga young people, sa mga kabataan, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin mo lamang sila bilang instrumento ng iyong mga salita upang maipahayag din po nila doon sa mga kabataan pa po na bago pa po na hindi pa po nakakaranas ng mga ganitong gawain, lalo tigit sa mga salita mo, Panginoon. At bigkisin mo sila ng iyong pag-ibig, pagkakaunawaan, higit sa lahat na matuto silang tanggapin kung ano po yung mas may kalalago pa ng kanila pong buhay espiritual, at nawa po ay mas lalo pa po silang makahikayat pa ng mga kabataan, Panginoon, upang
hindi po maligaw ng landas ang mga bata, Panginoon. Samahan mo sila palagi, Panginoon, at nawa ay kayo ang siyang manguna sa lahat ng kanila pong mga gagawin. Ganun din po doon sa mga bata, Panginoon, sa CPF, nawa po ay ma-enjoy lang po nila yung kanila pong ginagawang pag-aaral, yung kanila pong mga awitin na itinuro ng kanila pong mga teacher na ito, Panginoon, na nawa ikaw, O Diyos, ang siyang nabigyan ng kaluguran sa kanila pong mga paghahanda ng mga awitin, papuri para sa iyo, Panginoon. At nawa ang mga batang ito ay lagi mong dalangin po namin na nawa lumaki sila na may takot sa iyo, Panginoon, na nawa palagi ang madala sila sa iyong bahay-sambahan na ito, Panginoon, upang matuto din po sila ng mga salita mo, upang sila po ay maging maitanim din po sa isipan ng mga batang ito na may Diyos na lagi nilang naaalala sa kanilang paglaki, Panginoon. Salamat sa lahat na ginagamit mo, magsimula po sa EBF, YBF at sa CBF, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat grupo ng mga naging iglesia ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming sa panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabi po sa Juan 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Muli po tayo manalangin, dulo po natin ang ating mga kapatiran na may sakit at karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nananampalataya kami sa gabi nito, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Lord, nababatid mo, saksin ka, Panginoon, sa mga kapatid mo namin ngayon na nasa banig ng karamdaman. Hindi lamang physical na karamdaman, Panginoon. Bagaman, minsan, may mga karamdamang spiritual, Panginoon, mental, Panginoon, financial. Lord, in the name of Jesus, kayo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam po namin na hindi kayang gapiin ang aming pananampalataya sa anumang uri ng karamdaman na ito, Ama. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, lahat ng may sakit at karamdaman, ibangon mo sila, Ama, sa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, naniniwala kami na noon pa man, maging sa hanggang ngayon, ay Ikaw ang magpapagaling, Panginoon. Lord God, dalangin po namin sa oras na ito. Patuloy na bigyan mo sila ng pag-asa. Bigyan mo sila ng kagalakan habang hinihintay nila, Panginoon, na sa iyong kapanahunan ay makamta nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Diyos. Lord God, dalangin po namin na gano'n din mo po ang mga doctors, Panginoon, ang mga gamot na kanilang itinitake, ang mga taong nakapaligid sa kanila, ang mga taong mga mahal nila sa buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo rin sila ng katatagan kung paano sila inaalagaan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa mga mahal nila sa buhay na may mga sakit at karamdaman. Lord, punan mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, maging ang mga financial nilang pangangailangan. Ama, maraming salamat sapagkat alam po namin na hindi mo disenyo na kami ay magkaroon ng karamdaman, sapagkat ang nais mo ay magkaroon kami ng buhay na kasiyasiya. Yan po yung nais mo sa aming Panginoon. Kasiyasiya at ganap. Alam po namin, Panginoon, na ang mga ito, alam namin na ito ay inyong pagtatagumpayin. Maraming salamat, Lord, sa gabi nito. Salamat sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Salamat sa lahat ng ito, Diyos. Alam po namin na hindi man namin nasabi ang aming mga prayer request sa gabi nito. Lord, nababatid mo. Sapagkat sinabi mo, hindi pa man namin binubuka ang aming mga bibig. Batid mo na ang nais namin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa gabi nito,
Patuloy kaming namamanhik, nananalangin. Ipinapamanhik po namin sa inyo ang aming mga sarili. Patuloy, Lord, nalikhaan mo kami ng pusong mapanalanginin. Sabi niyo nga po, lagi kaming manalangin. Ano man ang sitwasyon, patuloy namin ipinagpapasalamat ito. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Patuloy nga po na maging sa aming mga pagbibigay ng aming mga handog sa gabi nito. Tanggapin niyo po, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga pagkakalog po namin, maging yung buhay namin, tinig, maging mga finances, Panginoon, sa mga trabaho na meron kami, Lord. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ito at patuloy na magamit lamang ito para sa iyong kapurihan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, maluwalhati ka. Ito po yung aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ay sige po, tayo po ay magpangukas ako sa ating po pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na aming po naranasan sa aming po ginawang pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, lalo tigit sa pakikinig po namin ng iyong mabuting balita. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, kasamahan niyo po kami palagi, magkaroon po kami ng kasabigan, lalo-lalo na po, Panginoon, sa araw po ng linggo, sa mga ganitong pagtitipon, ay patuloy, Lord, na idahon niyo po yung bawat isa po sa amin. Maranasan po namin po, Panginoon, na yung buong kongregasyon po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maging kaisa po namin sa aming pong ginagawang pananalanginan po, Panginoon, tuwing araw po ng Miyerkules. Salamat po, Panginoon, at maging sa namin po mga gagawin po, Panginoon, sa ng linggo po na ito po, Panginoon, patuloy, Lord, na ito po ay siyang nagbigay po sa amin palagi ng kasabigan, nawa maging available po yung bawat isa po sa amin para po sa amin po mga gagawin paghayo, amin po gagawin pag-ensayo ng mga awiting papuri. Patuloy, Lord, na samahan niyo po yung bawat isa po sa amin. Maging sa nagpupuri, nagpapasalamat din po kami po, Panginoon, sa gabi po na ito na kami po yung ginako sa iyong bahay-sambahan ng ligtas. Kaya naman po, Panginoon, dalangin po namin na sa aming pag-uwi ay patuloy, Lord, na yung pag-iingat at pagsama ay patuloy po namin mararanasan. At sa nalalamig na oras po, Panginoon, na gabi po na ito, ang katagumpayan ay patuloy po namin mararanasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong patutunan sa lahat ng aming pong idinilaan nito. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagdideklara ng tagumpay ng Panginoon. Salamat po. Nawa ay taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa lahat.